Mga ka-faith, kumusta kayo? Ngayon, may isang kwento tayo mula sa Biblia na tiyak na tatago sa puso ninyo. Isang kwento tungkol sa kabutihan, pananampalataya at mga himalang hindi natin inaasahan. Tara, pag-usapan natin ang Shunammite woman sa ikalawang aklat ng Mga Hari, Kabanata 4. Sa isang lugar na tinatawag na Shunem, may isang mayamang babae. Nakita niya si Propeta Eliseo, isang lingkod ng Diyos na madalas dumadaan sa kanilang lugar. Ramdam niya sa puso niya, itong taong ito ay banal. Kaya kinausap niya ang asawa niya, gawa tayo ng isang maliit na kwarto para sa kanya. Lagyan natin ng kama, mesa, upuan at ilawan para tuwing dadaan siya rito, may lugar siyang matutuluyan at makakapagpahinga. Ganyan siya ka-generous at ka-thoughtful. Hindi siya nagdalawang isip na magbigay ng espasyo sa kanyang tahanan para sa isang lingkod ng Diyos. Dahil sa sobrang tuwa at pasasalamat ni Eliseo sa kabaitan ng babae, tinanong niya ito, "Ano ang maari kong gawin para sa iyo? Kailangan mo ba ng pabor mula sa hari o sa general ng hukbo?" Sumagot ang babae, "Ayos lang po ako, masaya na ako na nakatira kasama ng aking mga kababayan." Pero napansin ng lingkod ni Eliseo na si Gehazi, wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Ito ang naging susi. Pinatawag ni Eliseo ang babae at sinabi sa kanya, "Sa susunod na taon, sa ganito ring panahon, magkakaroon ka ng anak na lalaki." Halos hindi makapaniwala ang babae. Sabi niya, "Wag po, lingkod ng Diyos, huwag niyo po akong paasahin." Para sa kanya, imposible na iyon. Matanda na sila ng asawa niya. Pero ang mga salita ng propeta na salita mula sa Diyos ay hindi nababali. At tama nga, tulad ng sinabi ni Eliseo, naglihi ang babae at nanganak ng isang lalaki ng sumunod na taon. Isang himala na dulot ng kanyang simpleng pagbibigay. Lumaki ang bata. Pero isang araw, habang nasa bukid kasama ang kanyang ama, bigla siyang sumigaw, "Aray! Ang sakit ng ulo ko!" Isinugod siya sa kanyang ina at sa kandungan nito ang bata ay namatay. Isipin niyo ang sakit na naramdaman ng ina. Ang himalang pinakahihintay niya, biglang nawala. Pero imbes na magluksa at sumuko, umakyat siya sa kwarto ni Eliseo, inihiga ang bata sa kama ng propeta at isinara ang pinto. Agad siyang naghanda at pumunta kay Eliseo sa bundok Carmel. Pagkakita pa lang sa kanya ni Eliseo sa malayo, alam niyang may problema. Sinalubong siya ni Gehazi pero dire-diretso siya kay Eliseo, niyakap ang mga paa nito at sinabi, "Humiling po ba ako ng anak sa inyo? Hindi po ba't sinabi ko na huwag niyo akong paasahin?" Puno ng pighati ang kanyang puso. Agad na inutusan ni Eliseo si Gehazi na pumunta sa bahay ng babae, dala ang kanyang tungkod. Pero sumumpa ang babae, "Hindi po ako aalis dito kung hindi kayo sasama." Kaya sumama si Eliseo. Pagdating nila sa bahay, nauna si Gehazi at ipinatong ang tungkod sa bata, pero walang nangyari. Walang buhay, walang tunog. Pumasok si Eliseo sa kwarto, isinara ang pinto, at nanalangin siya ng taimtim sa Panginoon. Humiga siya sa ibabaw ng bata, bibig sa bibig, mata sa mata, kamay sa kamay, at unti-unting uminit ang katawan ng bata. Bumangon si Eliseo, naglakad-lakad sa loob ng bahay, at bumalik ulit at ginawa ang parehong bagay. Biglang bumahing ang bata ng 7 beses at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Buhay siya. Tinawag ni Eliseo ang babae at sinabi, "Kunin mo na ang iyong anak." Yumuko ang babae sa paanan ni Eliseo, puno ng pasasalamat, at kinuha ang kanyang anak. Isang himala na nangyari ulit dahil sa pananampalataya at kabutihang loob na hindi sumusuko. Ano ang aral dito para sa atin ngayon? Ang paggalang at pagbibigay sa mga lingkod ng Diyos ay nagbubukas ng pinto para sa mga himala. Sa modernong Filipino, ang ibig sabihin nito, kapag marunong kang magpasalamat at tumulong sa mga tunay na nangangaral ng salita ng Diyos, ang kabutihang iyon ay bumabalik sa iyo, madalas doble pa. The big lesson is this: when you make room for God in your life, He fills your life with miracles. Hindi lang ito tungkol sa pagpapatuloy ng pastor sa bahay mo. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng espasyo para sa Diyos sa puso mo, sa oras mo, sa yaman mo. Kapag inuna mo ang kaharian ng Diyos, lahat ng bagay na kailangan mo,
Idadagdag niya, baka may mga imposible kang sitwasyon ngayon. Baka may mga pangarap kang matagal mo nang sinukuan. Ang kwento ng Shunammite woman ay paalala na sa Diyos walang imposible. Ang isang simpleng gawa ng kabutihan ay maaaring maging simula ng isang malaking himala sa buhay mo. Salamat sa panonood mga ka-faith. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa Liwanag at Pag-asa TV para sa mas marami pang kwentong magpapatibay ng ating pananampalataya. Hanggang sa muli,